Siyempre ang breeding magastos. Magpapasobra kami yan ng konti. Ibibenta namin yung bawin yung breeding namin. Tapos papondo uli kami, sa ibulan din. Hindi kami agad pag nanalo, partiya na kami. Paano yung pangailangan ng ibon na siyang nagtrabaho? Kaya kailangan marunong ka tumanggap ng pagkatalo. Yun ang ano. Pag lose talaga yun, bawi ka next season. Pag panalo ka naman, huwag kang masyadong parang mataas yung ano mo, yung tingin sa sarili. Dapat kung ano ka nung nagsimula, ganun ka pa rin. Yan, maraming salamat, sir. Kayo po pala dito, sir, paano mag-prepare ng mga ibon nyo bago isabak sa derby? Sa derby, ang kondisyon namin, Monday, natural flushing kami. Tanglad, luya, bawang, apple cider. Tapos sa hapon, laging plain water. Sa Martes, probiotics sa umaga. Sa hapon, binder naman kami ng mga pig mineral, vitamin mineral. Ang pang-binder namin, garlic oil. Tapos sa tubig naman, puro plain water. Wednesday, pitik lang kami ng konting electrolytes, pambawi lang, tapos plain water ulit. Thursday ng umaga, probiotic, tapos binder kami sa hapon ng mga powder mineral, garlic oil ulit. Tapos sa gabi naman, pipitik kami ng ng 2 drops ng Power Wings. Sa Friday ng umaga, plain water. Sa hapon, plain water. Hanggang sa basket, plain water pa rin. Wala na kaming binibigay. Wala kaming binibigay. Wala kaming capsule. Wala kaming kahit anong tabletang binibigay sa ibon kasi naniniwala kami sa effort na binibigay namin sa road training, sa low fly, sa self-toss na yun ang magpapalakas sa kanila. Hindi yung gamot na ibinibigay natin. Na minsan, nakakapasama. Dahil iniingatan natin yung liver. Alam naman natin ang mga gamot, kahit sabihin natin herbal yan, may mga halo din na minsan nakakasama sa liver. Maliit ang liver ng ibon. So yun lang iniingatan natin yung liver para maganda yung digestion. Tapos yung baga, palakasin natin yung baga para mas marami oxygen na bitbit ang ibon kahit long distance. Share lang din yan sa amin ng mga veteranong talagang dyan na tumanda sa pag-iibon. Tapos sa derby naman, mula first lap hanggang last lap, ang ginagawa namin dito, road training kami, self-toss hanggang kaya ng schedule. Pag di naman kaya ng schedule, naghahanap kami ng mga club. Sa dito naman sa amin, maraming club eh. Naghahanap kami na available na club na pwedeng magpagtosan kahit araw-araw yan. Yun ang diskarte namin. Minsan, pag medyo masama panahon, nagpa-forecast kami na sarili namin kung okay ba kami mag-toss para di masayang yung effort saka hindi rin mahirapan yung ibon. Yun yung mga diskarte namin na hindi namin pinapalagpas pag derby. Then last 2 laps, nag-keeping na kami yan. Kumbaga hindi na kami nagsiself-toss. Kasi sobrang layo na nalilipa rin ng ibon. Gusto namin kondisyon. Doon na kami nagpapasok ng motivation sa last 2 laps. Hindi kami nagmo-motivate ng first lap to 4th lap. 5th to 6th lap kami o last 2 laps kami nagmo-motivation. Para yung ibon hindi stress. Tapos, tansyahin nyo lang na mangingitlog, dapat isalop nyo. Huwag sa truck. Pag sa truck mangitlog yan, stress yan. Sigurado, mahirapan tayo magpa-uwi. Yun lang yung mga basic namin. Wala naman kaming ulit sinasabi ko lagi na wala kaming ina-apply na pampabilis, pampa-enhance. Talagang more on natural lang. Ina-apply lang namin yan parang tao lang din. Na kailangan more training, hindi more inom ng medicine. Kumbaga, yun lang yung mapapayo namin. Training lang ng training, toss lang ng toss. Breakaway kasi yan, toss. Kumbaga, breakaway yan. Kunyari, sa Alegre, ang galing ng ginagawa nila. Lagi silang 80K. Self-toss, 80K. Yun yung ibon, pagdating doon sa area na yun, alam na. Kahit sobrang pagod na ibon, alam na nila kung gano'n tatansyahin nila yung ibon, yung liliparan nila. Yun lang yung advantage pag nagsa-self-toss ka. Saka pa nagtitraining ka palagi. Yung breakaway na yung ibon mo. Yun, maraming salamat po sa inyo, sir. Yan, sir, pwedeng malaman yung mga naging achievements nyo before bago kayo manalo sa Alegre OLR. Marami na rin kaming nag-achievement more on fundraise overall. Dati hirap kami kunin yan eh. Alam naman natin, para sa fundraise ka, pabilisan. Hindi yan pa ako natan kasi ang fundraise namin nagsisimula ng 120 kilometers to 250. Yun ang range ng fundraise. So yun, nagpaparala kami, nag-overall na, nag-first overall na. Tapos sa derby, nag-superset na rin kami, nag-overall na rin, tapos nag-lap champion na rin. Ito lang, last North lang, nag-20 overall kami ng Young Bird. Tapos solo ng North Survivor ng APR, solo winner, tapos nag-Central Survivor partaker din siya. So yung pinanalo niya, yun nga, pinang entry namin dito.
Activation. Oo, sa activation. Almost 20k din yung pinanalo niya sa club. Sa activation namin, parang papalo lang yata ng 12k. Although may cashier kami, pero siya rin talaga pumondo dito. Siya pumondo dito, galing din sa ipon. Ganun naman talaga kami, ganyan, magbe-breed kami. Siyempre, ang breeding magastos. Magpapasobra kami yan ng konti. Siguro mga 2, 4. Ibibenta namin yun, bawi yung breeding namin. Tapos papondo uli kami, yun, sa ibulan din. Hindi kami agad pag nanalo, partiya na kami. Oo, ito na party mo, ito na akin, bala kanya-kanya na kayo. Eh, paano yung pangailangan na ibon na siyang nagtrabaho? So, yun lang. Hanggat maaari, sa ibon, pag nakapanalo kayo, savings nyo, then kung entry yan, di na kayo mahirapan. May para sa ibon din. Bawas lang kayo konti, pambili ng ano nyo, mga pang regalo ba, pang ano lang, pang bawi na sa pagod. Pero huwag nyo kukunin lahat, hanggat maaari, ikip nyo sa ibon. Sa ibon kasi, ang gastos dito, dire-diretso. Walang break dito. Baga, ang panalo, hindi naman palagi dire-diretso din. Kaya sinasabi namin, yung pag nanalo kami, dire lang. Ngayon, may pondo kami, malaki. So sa ibon din mapupunta yun dahil magpaparenovate kami ng aviary. Papalakihan namin. Yun lang naman. Tapos sa ring band, nagbayad na rin kami. Oo. At basta kami, kumbaga, wala pang karera ng South. Bayad na. Pati MacArthur. So yun lang. Yun yung advice namin sa inyo na pag nanalo, sa ibon nyo rin kunin. Hanggat maaari, huwag sa bulsa. Lalo kung pamilyado kayo para hindi mabawasan yung budget. So, supporta kayo ng misis nyo, maniwala kayo sa akin. Maraming salamat, sir. And tingin nyo naman, sir, ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Siyempre, yung importante dyan, kailangan masaya ka. Hindi ka yung parang napilitan lang kasi uso. Kailangan ng ano ka, buo loob mo. Kailangan marunong ka tumanggap ng pagkatalo, yun ang ano. Pag lose talaga yun, bawi ka next season. Pag panalo ka naman, huwag kang masyadong parang mataas yung ano mo, yung tingin sa sarili. Dapat kung ano ka nung nagsimula, ganun ka pa rin. Yun ang pinaka-best, kailangan masaya ka. Wala kang kaaway, wala kasama ng dami sa pagkakalapati. Ang pinaka-importante sa pagkakalapati, observation eh. Doon mo makikita lahat. Kung maayos na yung lagay ng ibon, kung may problema ba. Hindi kasi pwede yung tira ka lang ng tira na kung ano-ano. Kailangan observation talaga. Pagdating ng ibon, galing karera, observe agad. Check agad kung ba may tama. Kasi may ganun, may disgrasya. Makikita mo lang pag hinawakan mo. Yun na, doon mo na makikita, may tama pala yun. Kailangan taga-observation din para mabigyan ng ano, magandang lunas. At saka yung sa dasal, syempre, huwag natin kakalimutan si Lord. Kasi di ba nga, panag-aabang tayo smash, walang nagkaklap. Nagdadasal eh, sana Lord, bigyan mo na sa amin to, ipagkalog mo na sa amin to. That may purpose din kung bakit tayo nanalo. Kami, ang purpose namin, marami kami. Ayaw na namin labas kung ano kasi tumutulong din kami sa iba. So hindi na namin para sabihin pa dito sa vlog. Pero may purpose din yung bawat dasal namin. Hindi lang basta kunin namin yung premyo. Hindi yun ang pananaw namin eh. Kumbaga, may mas malalim pa kaming gustong gawin kung bakit namin gusto manalo. Yun, maraming salamat, sir. Ayan, sir, tingin nyo gaano kasaya sa pagkakalapati? Masaya. Masaya sa pagkakalapati. Uwihan ka lang ng kalapati mo, masaya ka na eh. Oo, saka maraming kaibigan. Masayang pamilya. Tapos, pagod ka, pakat ka lang sa loop. Hindi yawa mo ng champion mo, maalala, katulad ko. Nyari, ano ako, malungkot. Maang ko lang si Juanim. Sasaya na ulit ako dun. Baga, masaya sa pagkakalapati. Marami rin makikilala. At ano ka lang, adjust ka lang. Minsan may mga tao na hindi sasang-ayon sa'yo. Pero, mas piliin mo yung passion mo. Kumbaga, sa amin, my passion is race, pigeon race, gano'n. Hindi yung papakinggan pa namin mga bad side. Kasi hindi naman talaga mawawala yan kahit kahit anong kinalalagyan mo. Laging niyan talaga. Muli kami ang Sanuman Brothers ng Pasay City. I love this game. Yon, maraming salamat sa solid nyo suporta mga kalapatid. Siyempre, maraming salamat din sa San Juan Brothers Loop. Ayan, sa pag-unlock na mga pag-loop visit tayo sa kanila. Ayan sir, baka pala may mga gusto kayong shoutout dyan. Shoutout sa mga Team Makati APR, kaya Enan tsaka kay Ombe, mga coordinator namin. Shoutout din sa FPR Harrison, kay Rocco at kay Boss Bimbo. At sa mga tropa rin na sa BBC, kala Bokbiray. Tapos bagong tayo wala ng tropa namin na suporta natin kay Frederick.
sa WPFC. Yun, mga tropang Pasay din. Shoutout sa mga tropang Pasay, kala Basti, kala Gilbert, kala Onic Boom. Yung mga tropa namin talaga na tumulong sa amin para ma-achieve to. Siyempre sa mentor namin na nagbigay ng karangalan, Pigiabier Sanggalang. At sa tropa ko rin na nasa Qatar, kay Sir Marlon. See you sa April. Yan, Kagawad Dronan, shoutout din. Kay Kagawad Dronan din ng FPR Makati. Yun din, yun yung mga tinulungan kami ng mga panahong baguhan lang kami. Hindi kami naligaw ng landa sa kanila. Yun yung mga shoutout sa mga hindi namin na shoutout. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat sa Team Tropa Kalapatids. Yan, sa sarili naming group. May sarili kasi kaming group. So shoutout dun sa lahat. Hindi ko na kayo isa-isayin, ang dami nyo. Yun, season 2, invite mo sila. Sa season 2, Ligre OLR, kita kasi tayo dyan, March 1. Thank you very much sa lahat. Yan. Yun, shoutout sa inyo lahat at siyempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa iyo na keep watching and God bless you all. Thank you.